bakasyon ay maraming pamilya at barkada ang nagpaplano na ng kanilang summer outing o staycation, lalo na sa mga beach at resort. Kasabay nito ay dumami rin ang estilo ng travel scams na hangarin lang ay makapanloko ng ibang tao tulad ng pekeng accommodations at pagbebenta umano ng murang mga tiket. Ano nga ba ang maaring kaharapin ng mga taong gumagawa nito? Alamin sa report na ito. Sa pagsisimula ng summer season, nagbigay ng babala ang Scam Watch Pilipinas noong Abril para sa mga nagpaplano na ng kanilang mga outing na mag-ingat sa mga uri ng travel scam. Ayon sa grupo, tinawag nila itong 14 travel scam para sa 14 na karaniwang scam na nangyayari ngayong summer season na sinasamantala ng ilang mga mapanlokong individual. Ilan sa mga ito mga fake hotel bookings na inaalok sa mababang halaga, mga bogus flight at tour deals, fake accommodations at maging ang mga peking wifi hotspots na kaya makuha ang inyong mga personal na impormasyon. Kaya naman para sa mga mabibiktima at kung ito ay makuhaan ng halaga, ay maaaring haina ng kaso na estafa sa ilalim ng Revised Penal Code kung saan ipinagbabawal ang akto ng panloloko upang makakuha ng halaga mula sa isang tao. Maaaring maharap sa kulong na maximum period ng prisyon koreksyonal hanggang minimum ng prisyon mayor ang isang may sala o 6 hanggang 8 taon kung ang halaga nakuha nito sa biktima ay mula 12,000 hanggang 22,000 pesos. Maaari rin madagdagan ng 1 taon ng kulong sa kada 10,000 dagdag sa nakuwang pera. At kung ang panloloko ay naganap sa online space, ay maaari ring mapanagot ang may sala sa Cybercrime Prevention Act o Republic Act No. 10175. Sa ilalim ng computer-related fraud, maaaring marap sa kulong na 6 na taon hanggang 12 taon ang mapapatunayang lumabag dito. Samantala, ilan pa sa batas na maaaring pagbasehan ay ang Consumer Act of the Philippines o RA 7394 na isang proteksyon laban sa hindi tamang advertising ng isang serbisyo. Habang ang Data Privacy Act naman ay kung ginamit ng mga manloloko ang pangalan at ilang personal na impormasyon upang mapaniwala ang isang tao. Kaya kung mayroon pa kayo nakitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!